Narito ang isang tunay na Israelita, sa kanya'y walang pagkukunwari. Si San Bartolome Apostol ay isa sa 12 apostol ni Jesus. Ang pangalang Bartolome ay nangangahulugang anak ni Tolmay. Sa tradisyon ng simbahan, siya ay karaniwang iniuugnay kay Natanael, ang taong ipinakilala kay Jesus ni Felipe sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang sabihin ni Felipe kay Natanael na natagpuan na nila ang Mesiyas na si Jesus na taga Nazaret, nagtanong siya, "May mabuti bang bagay na nagmumula sa Nazaret?" Ngunit hindi siya nanatili sa kanyang pag-aalinlangan. Dinala siya ni Felipe kay Jesus. Nang makita ni Jesus si Natanael, sinabi niya, "Narito ang isang tunay na Israelita, sa kanya'y walang pagkukunwari." Namangha si Natanael at nagtanong kung paano siya nakilala ni Jesus. Sinabi ng Panginoon na nakita na niya siya bago pa man siya tinawag ni Felipe. Dahil dito nagpahayag si Natanael ng isang napakagandang pananampalataya. "Rabay, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Mula sa pagkikita niyang iyon kay Kristo, naging bahagi siya ng mga taong pinili ni Jesus upang maging kanyang mga apostol at saksi sa mabuting balita. Isa sa pinakamagandang katangian na ipinakita kay Natanael o Bartolome ay ang pagiging tapat at walang pagkukunwari. Hindi niya agad tinanggap ang sinabi ni Felipe. May tanong siya, may pagdududa siya, ngunit ang mahalaga, hindi niya isinara ang kanyang puso sa katotohanan. Nang makatagpo niya si Jesus, nagbago ang kanyang pananaw. Dito natin makikita na ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala na tayong mga tanong o pangamba. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagkakaroon ng pusong handang lumapit, makinig, magtiwala, at magpabago sa Panginoon. Matapos ang pagkabuhay na maguli at pag-akyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay isinugo upang ipangaral ang mabuting balita sa iba't ibang lugar. Ayon sa sinaunang tradisyon ng simbahan, nangaral si San Bartolome sa mga lugar tulad ng India, Armenia, Mesopotamia, at iba pang bahagi ng silangan. May iba't ibang salaysay tungkol sa kanyang paglalakbay at kamatayan, kaya hindi lahat ng detalye ng kanyang buhay ay tiyak na makasaysayang dokumentado. Ngunit malinaw ang pangunahing mensahe ng tradisyon tungkol sa kanya. Iniwan niya ang dating buhay upang maging saksi ni Kristo at manatiling tapat sa kanyang misyon hanggang kamatayan. Si San Bartolome ay pinaniniwala ang naging martir dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesucristo. Sa maraming tradisyon, inilalarawan siya na may hawak na kutsilyo na tumutukoy sa paraan ng kanyang pagiging martir. Dahil dito, ang kutsilyo ang isa sa kanyang mga pangunahing simbolo sa sining Kristiyano. Hindi kailangang magpanggap na perpekto tayo sa harap ng Diyos. Nakikita ng Panginoon ang ating mga kahinaan, pagdududa, pagkakamali at takot. Ngunit inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya ng may katapatan. Ang pusong tapat ay pusong maaaring baguhin ng Diyos. Nagkaroon ng tanong si Natanael tungkol kay Jesus, ngunit hindi niya hinayaang manatili sa kanya ang pag-aalinlangan. Sa halip, pumunta siya at nakipagtagpo kay Kristo. Kapag may mga bagay tayong hindi nauunawaan tungkol sa buhay, simbahan o pananampalataya, huwag tayong lumayo sa Diyos, mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Hindi nagtapos ang pananampalataya ni Bartolome sa kanyang personal na pagkikita kay Jesus. Siya ay naging apostol. Ang tunay na pagkikita kay Kristo ay nagtutulak sa atin na maglingkod, magmahal at magbahagi ng mabuting balita. Hindi madali ang buhay ng mga apostol. Hinarap nila ang pagtutol, panganib, pag-uusig at kamatayan. Ngunit nananatili silang tapat sa kanilang ipinangako kay Kristo. Sa panahon ngayon, tinatawag din tayo na maging matatag sa ating pananampalataya, sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad at higit sa lahat sa ating paglilingkod sa simbahan.
Narito ang isang tunay na Israelita, sa kanya'y walang pagkukunwari. Napakaganda ng sinabi ni Jesus tungkol kay Natanael. Kung tayo ang tatanungin ni Jesus ngayon, ikaw, sino ka kapag wala nang nakakakita sa iyo? Pareho pa rin ba ang ating puso? Minsan, madali tayong maging mabait kapag may nakakakita. Madali tayong maglingkod kapag napapansin ang ating ginagawa. Madali tayong umiti kapag maganda ang sitwasyon. Ngunit tinatawag tayo ni Kristo sa isang mas malalim na uri ng kabanalan, ang maging totoo. Hindi niya hinihingi na maging perpekto tayo. Ang hinihingi niya ay isang pusong tapat, mapagkumbaba at handang magbago. Tulad ni Natanael, maaaring mayroon din tayong mga tanong at pagdududa. May mga panahong hindi natin naunawaan kung bakit may mga pagsubok. May mga panahong tila hindi natin nakikita ang sagot sa ating mga panalangin. Ngunit ang paanyaya ni Kristo ay simple. Lumapit ka. At kapag tunay nating nakikilala si Jesus, hindi na tayo mananatiling pareho. Ang taong nakatagpo kay Kristo ay tinatawag na maging saksi ni Kristo. Sa ating pamilya, maging saksi tayo ng pagmamahal. Sa ating parokya, maging saksi tayo ng paglilingkod. Sa ating komunidad, maging saksi tayo ng pagkakaisa. Sa gitna ng mga pagsubok, maging saksi tayo ng pag-asa. Hilingin natin na sa pamamagitan ni San Bartolome na magkaroon tayo ng pusong walang pagkukunwari. Pusong marunong magtiwala, magmahal at maglingkod. San Bartolome, Apostol, tulungan mo kami makilala si Jesus ng higit, mahalin siya ng tapat at sundan siya hanggang wakas. O maluwalhating San Bartolome Apostol, ikaw na nakatagpo kay Jesus ay tumugon sa kanyang tawag. Ipanalangin mo kami upang maging tapat kami sa aming pananampalataya. Tulungan mo kaming alisin ang pagkukunwari sa aming puso. Bigyan mo kami ng tapang sa panahon ng pagsubok, katapatan sa aming paglilingkod, at lakas na ipahayag ang mabuting balita. Kapag kami ay nagdududa, turuan mo kaming lumapit kay Kristo. Kapag kami ay nangihina, palakasin mo ang aming pananampalataya. At kapag kami ay tinatawag na maglingkod, tulungan mo kaming tumugon ng buong puso. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami.